Okay, magandang gabi sa bawat isa. Hello, hello. Magandang gabi. May mga kasama na tayo sa live stream. Si Sister Alexandra, si Sister Emma Haban, si Ate Linda. Magandang gabi rin. Si Brother Ray, Apostol, Mayo, sama rin natin. So, meron pang iba na hindi ko makita dito, pero 7 na yung kasama natin sa live stream. Sige, sandali tayo tumayo at tayo mananalangin bago tayo mag-aaral about the foreknowledge of God. Dakilang Diyos na ang kapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, muli o Diyos kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na amin pong pag-aaralan ang mga bagay na ninais niyong ipahayag, Panginoon, sa amin, sa inyong salita, lalo na patungkol sa inyo, Panginoon. Maraming bagay ang hindi namin alam at hindi namin malalaman, pero may mga bagay na ninais niyong may reveal. At yun, O Diyos, ang nais naming matutunan ng mga in-reveal niyo po sa Biblia, lalo na patungkol sa inyo, Panginoon, sa inyong karakter, sa inyong attributes, na lalo namin maintindihan, Panginoon, ang inyong pagkilos sa aming buhay. Upang hindi kami magkaroon ng mga sumasagi sa isip namin minsang katanungan, kino-question namin kayo sa inyong pagkilos sa aming buhay, samantalang ay kayo ay mananatiling Diyos at kahit kami wala, you're still God, at ninais nyo lang i-manifest, Panginoon, upang kami na inyong nilalang ay aming maranasan ang inyong pagkilos at kami ay makapagbigay ng luwalhati, Panginoon, sa inyo. Pangunahan na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, maging sa aking pagtuturo, bigyan niyo akong wisdom, karunungan, mga salita at higit sa lahat kapangyarihan para ituro ito sa nais niyo po, Panginoon, na aming matutunan at aming maintindihan upang lalo namin kayong makilala, Panginoon, sa nais niyong pag-reveal sa inyong pagka-Diyos mula sa Biblia. Ito po, Diyos, ang aming dalangin, may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede na maupo at okay. Si Sarah, kasama na rin natin, nasa live stream na rin. Okay, konting review tayo patungkol sa pinag-aaralan natin about the foreknowledge of God. At may mga bagay na mga controversial na tinatalakay sa iba-ibang mga simbahan, sa iba-ibang mga samahan patungkol sa deity of Christ o pagka-Diyos ni Kristo, patungkol sa virgin birth, also the atoning death, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan doon, pagdanak ng kanyang dugo ay naging dahilan para ang kasalanan ng tao ay mapatawad. Yung kanyang pagbabalik, maraming nagtatalo tungkol dito sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Tunay na in the rapture, ang Panginoon ay dadating, pero diyan lang siya sa alapaap, sasalubungin ang kanyang mga iniligtas. Samantalang yung literal na pagbaba niya ay doon sa Armageddon, nabababa siya na nakasakay sa puting kabayo as it was described doon sa Book of Revelation,
na merong King of Kings and Lord of Lords. So marami pang mga aral, mga doctrines na minsan ay binibigyan ng kontrobersy ng ibang mga tao kahit na simple lang yung kanyang itinuturo sa Biblia patungkol sa baptism, sa sanctification, justification, tungkol sa church. So, ang tanong din why then should we avoid? Bakit natin hindi pag-aaralan? Bakit hindi natin papansinin the vexing question about God's foreknowledge? Dahil some will charge us with fomenting strife, yung let others contend if they will. Our duty is to bear witness according to the light given to us. Ibig sabihin, according to the light of what the Bible teaches, ay ating ituturo o tayo magiging patotoo doon. So, merong dalawang bagay concerning the foreknowledge of God about which many are in ignorance. Ibig sabihin, may mga bagay na ignorante ang mga tao o mga mananampalataya patungkol sa foreknowledge of God. Yung titingnan natin yung meaning niya, the meaning of the term and its scriptural scope. So, ito kailangan mabigyan natin ng malaking pansin to. Minsan tinitignan lang natin siya, pag hindi natin maintindihan, punta tayo sa Webster Dictionary at malaman na natin yung salita. Pero, mismo yung salita, minsan o madalas pag inilagay sa Biblia, ay ang kailangan natin tignan yung ibig sabihin ng kanyang paggamit doon sa talata. May mga binabanggit nga mga first mention sa Bible. Normally, where it was mentioned first, kung paano siya ginamit sa talatang yon, yun yung ibig sabihin niya. Pero meron naman mga salita na iba-iba na ang meaning, pero isang salita lang. Kaya depende nga sa pagkagamit sa talata. Kaya, at lalo natin bibigyan ng malaking pansin yan. Paano ba siya ginamit sa Biblia, yung salitang foreknowledge? Okay, meron lang isang safeguard against error. That is to be established in the faith. Kaya nga pag ang isang mananampalataya, he or she is not established in the faith, ay he or she is living in doubt. Pag ang mananampalataya is living in doubt, laging tama ba yun? Bakit kaya? Sana ganon, sana ganito. Minsan parang inuutusan pa natin ng Diyos o kaya bakit kino-question natin yung bakit ginawa ng Diyos yun. Yun, madalas ay pag tayo ay mahina sa pananampalataya. Kaya nga itong pag-aaral ng salita ng Diyos, mga doktrina, ay isa sa paraan ito ng pagpapatibay natin sa pananampalataya. Sabi niya pa niya dyan, for that there has to be prayerful, diligent study, and a receiving with meekness the engrafted Word of God. Ito ang ating bigyan ng malaking pansin. Pag ikaw meron ng establish sa isip mo na itong gusto mong isipin, itong gusto mong ibig niyang sabihin, hindi mo makukuha yung tunay niyang ibig sabihin sa Biblia. Dapat alisin natin kung ano man yung preconceived na iniisip natin tungkol sa isang salita o isang doktrina o isang aral sa Biblia, bagkus ating buksan ng isip at puso at ating tanggapin yung tunay na tinuturo sa Biblia. Kaya merong diligent, prayerful, diligent study, and a receiving. Yun, merong pagpapakumbaba. Ang alin? Yung salita ng Diyos. Minsan ang malaking problema pag meron na tayong natutunan at pag meron tayong narinig na bago,
tungkol doon sa natutunan natin, madalas tayo ay nagre-resist. Hindi muna natin bigyan ng puwang, pakinggan siya, pag-aralan mabuti, ano ba talaga yung aral o ano ba talaga yung turo sa Biblia. Kasi ang sabi niya diyan, only then are we fortified against the attacks of those who assail us. So, there are those who misuse this very truth to discredit and deny the absolute sovereignty of God in the salvation of sinners. Sa pagdating sa kaligtasan ng mga makasalanan, there is that absolute sovereignty of God. Just as higher critics repudiate the divine inspiration of the scriptures, the evolutionists, the work of God in creation, so some pseudo-Bible teachers pervert His foreknowledge to set aside His unconditional election unto eternal life. So, meron talagang ito ay inaatake. Hindi pa niya alam ang tunay na aral. Inaatake na, hindi mo napakinggan yung aral at magkaroon ng desisyon. When the blessed subject of divine foreordination is expounded, when God's eternal choice of certain ones to be conformed to the image of His Son is set forth, the enemy sends along someone to argue that election is based upon the foreknowledge of God. Ito dapat tinignan na natin itong mabuti. Last time, inuulit lang natin para masariwa natin. So, ibig sabihin, meron talagang ang Diyos na mga pinili. Sabi niya dyan, eternal choice. Ibig sabihin, since time memorial, meron siyang pinili. At na mga, sabi niya, certain ones to be conformed to the image of His Son is set forth. Samantalang yung aral na yan, ang ginawa naman ng kaaway, nagpadala rin siya para guluhin yung aral na yan. To argue that election is based upon the foreknowledge of God. So this foreknowledge is interpreted to mean, ito para maintindihan, ito yung pagkaintindi ng karamihan. Paano niya iniintindi? Ang pagkaintindi niya, sabi niya, the foreknowledge is interpreted to mean that God foresaw. Ibig sabihin, nakita pa dati. Nakita niya na merong mga tao who would be more pliable than others, and they would respond more readily to the strivings of the Spirit. So yun ang, ibig sabihin, nakita yun ng Diyos na merong mga tao na most likely na maa-attract at sila ay magre-respond doon sa panawagan ng banal na Espiritu. So, because God knew they would believe, He predestinated them unto salvation. Dahil alam ng Diyos na sila ay maniniwala, kaya God predestinated them unto salvation. But such logic is radically wrong. So yun yung ating ikino-correct dito. Hindi yun yung ibig sabihin. Bakit hindi yun sa normal na pagkaintindi ng mananampalataya? Bakit hindi yun ang ibig niya sabihin? Because it repudiates the truth of total depravity. Pag sinabi nating total depravity, wala sa kapasidad ng tao, siya ay maligtas. Merong Diyos, sapagkat Diyos lang ang nagliligtas. Malinaw ba yon? Malinaw sa atin, no? Ang Diyos lang ang nagliligtas. So, ibig sabihin, there is the total depravity of man. For it argues, kasi ito yung argument nila, that there is something good in some men. It takes away, pag sinabi natin ganoon,
it takes away the independency of God. Inaalis natin yon sa Diyos. For it makes His decrees rest upon what He discovers in the creature. Ibig sabihin yung utos niya ay nakasalalay sa kanyang nadiskubre. Pag gano'n ang ating pagkaintindi, mawawala yung sovereignty ng Diyos. Parang meron siyang hindi alam at nalaman niya lang. Kaya itinalaga niya yung tao para maligtas. Predestinated him or her to be saved. Kasi meron siyang nakitang maganda. Meron siyang nakitang pag ganon ang ating pagkaisip o pagkaunawa when it comes to the foreknowledge of God, then we take away the sovereignty of God. Ibig sabihin meron palang hindi alam ang Diyos. Na-discover niya lang. Pag ganon ang ating tingin, then hindi na siya ang Diyos. Ibig sabihin, mahinang Diyos. Kung meron palang bagay na madiscover niya sa tao, kasi pag sinabi mong na-discover niya sa tao, ibig sabihin, before hindi niya alam. So doon papatak na wala yung sovereignty ng Diyos. When we say sovereignty of God, ibig sabihin kung anong gusto niya, yun ang mangyayari. Pag sinabi natin sovereign, walang makakabali doon. Kasi pag may nakabali, mahina yung Diyos na sinasamba natin. Okay, so it completely turns things upside down. Pag sinabi natin God foresaw, pag sinabi natin ito na beforehand nakita ng Diyos may mga makasalanan na maniniwala kay Kristo at because of this ay itinalaga niya sila para sila maligtas. That is the very reverse of the truth. Kabaliktaran niya ng katotohanan ng patungkol sa foreknowledge of God. Kaya nga, masyado natin tong hinihimay, pagkatapos hinihimay ulit, pagkatapos ay hinihimay ulit. Sapagkat, pag una mo itong narinig, hindi mo basta ito maintindihan. Kailangan maraming beses natin siyang mapakinggan. So, the very reverse of the truth. So, Scripture affirms that God, in His sovereignty, singled out certain ones. Ito yung sovereignty ng Diyos. Ito yung kanyang kapangyarihan. Pwede siyang mamili. Pag siya'y meron bang pinili, ibig sabihin nun, walang kapasidad sa tao para impluwensyahan yun. Yung kanyang pagpili. Kasi nga, God is sovereign. Kaya, mahirap ito tanggapin ng marami o mahirap tanggapin ng mga ilan na merong mga pinili ang Diyos. Ang tawag niya dyan ay recipients of His distinguishing favors. So therefore, He determined to bestow upon them the gift of faith. The gift of faith. Yung mga pinili niyang yun, God bestow upon them the gift of faith. Okay. Di ba anong sabi ng Ephesians 2:8 and 9? Anong sabi ng Ephesians 2:8 and 9? For by grace are you saved to ano raw? Through faith, and that not of yourself. So walang anumang bagay sa atin na
ginawa natin para tayo ay paboran, para tayo maligtas. Ang hirap paniwalaan, no? Lalo na kung tayo ay lumaki sa isang aralin na yun ang naririnig nating aral. So, false theology makes God's foreknowledge of our believing the cause. Yung paniniwala natin ang dahilan ng kanyang pagkatalaga sa tao para maligtas, or his election to salvation. However, God's election is the cause, and our believing in Christ is the effect. So, bago tayo mag-proceed with this much misunderstood theme, define natin yung terms. Ang terms niya ay, ano yung terms? Anong ibig sabihin ng foreknowledge? To know beforehand, ito yung madalas na pagkaalam natin. To know beforehand is the ready reply of many. Yan ang mga kasagutan ng karamihan. But we must not jump to conclusions, nor must we turn to Webster Dictionary as the final court of appeal. Kasi yun ang madalas, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin yan. Tignan nga natin sa dictionary. Ano kaya masabi ni Webster tungkol sa foreknowledge? Anong sabi niya? Sabi ni Webster o yung ibang dictionary when it comes to foreknowledge? Sabi niya, foreknowledge, knowledge of something, ano yun? Knowledge of something, yung foreknowledge mismo. Yan, ano sabi niya? Knowledge of a thing before it happens or exists. Sabi niya diyan, kaalaman sa isang bagay bago pa ito mangyari. Before it exists. So kaya nga to know beforehand. For it is not a matter of the etymology of the term employed. What we need is to find out how the word is used. Yun ang ating tignan. Paano siya ginamit sa Biblia? How it was used in the Bible. The Holy Spirit's usage of an expression always defines its meaning and scope. So hindi natin to pwedeng labanan o kontrahin kung ano yung turo ng banal na Espiritu patungkol doon sa talatang yon, yun na yun ibig sabihin niya. Kahit meron pa tayong ibang iniisip tungkol doon. Failure, yun ang mabigat eh. Failure to apply this simple rule is responsible for so much confusion and error. So doon papasok ngayon ng confusion and error. So many people assume they already know the significance of a certain word used in scriptures, then they are too dilatory to test their assumptions with a concordance. Titignan pa nila sa concordance. So, let us amplify. Tignan natin, palawakin natin. Yung salitang ito na ano na natin to last time, no? Pero inuulit ko lang. Yung word na flesh. Pag sinabing flesh, ang alam lang natin, speaks about physical body. Okay? Pero meron siyang ibang ibig sabihin. Hindi na natin iniisa-isa rito yon. Sinasabi lang natin, pag yung mga words, may mga words sa Bible, kagaya ng flesh, hindi niya ibig sabihin physical body lang.
Yan ibig niya sabihin. Yung the word world, yung world naman, ang pagkaintindi natin is about the human race. Di ba? Many passages where the term is found are wrongly interpreted. Kung lahat ng salitang world ay human race, baka magulat tayo sa ibang mga salitang word sa Bible na hindi naman tungkol sa human race. So, yun lang ang gustong ipakita niya sa atin dito. About immortality. Yung word na immortality, sabi niya dyan, obviously, it has reference to the indestructibility of the soul. Kasi nga immortal ang kaluluwa. But, it is wrong to assume anything where the Word of God is concerned. If the reader will take the trouble to carefully examine each passage where mortal and immortal are found, it will be seen these words are never applied to the soul, but always to the body. Diba? Ang hirap anuhin, no? Now, what has just been said on flesh, world, immortality applies with equal force to the terms no and for no. Kung paano merong ganong ibig sabihin, may ibang ibig sabihin, eh ganon din inia-apply sa salitang no and for no. Okay, yung no, sabi niya diyan, instead of imagining that these words signify no more than a simple cognition, carefully weigh the different passages in which they occur. The word for knowledge is not found in the Old Testament. So yun, to be sure, definite, wala kang makitang for knowledge na salita doon sa Old Testament. But no occurs there frequently. But the word no. Wala yung for no, pero makita natin sa Old Testament yung salitang no. Okay. Sabi niya diyan, when that term is used in connection with God, it often signifies to regard with favor, denoting not mere cognition but an affection for the object in view. Paano merong affection? Kagaya noong sabi niya sa Exodus 33:17, I know thee by name. So merong kahalong affection. May kahalong favor. Yung salitang no na binabanggit sa Old Testament. Sabi pa niya dyan sa Deuteronomy 9:24, ye have been rebellious against the Lord from the day that I knew you. Sabi pa sa Jeremiah, before I formed thee in the belly, I knew thee. So makita nyo yung pagkagamit ng salitang no o kaya knew sa Old Testament. Meron siyang kalakip na affection, yung pagtingin doon sa tao o ano ang kanyang nararamdaman patungkol doon sa tao. So, in these passages, new signifies ano raw? Either love or appointed. So, in like manner, the word no is frequently used in the New Testament. Ginagamit din siya sa New Testament. Yung salitang no. In the same sense as in the old. So, then will I profess unto them, I never knew you. So, yung ibig sabihin niya ng when it comes to know or knew, yung merong halong affection, may halong favor, o merong love, or being, sabi niya dyan, appointed, ay ganun din pagkagamit sa New Testament. Sabi pa sa Matthew 7:23, then will I profess unto them, I never knew you. I am the good shepherd and know my sheep, and am known of mine. Sabi sa John 10:14. If any man love God, the same is known of him. So, the Lord knoweth them that are His. Ngayon, tignan natin itong salitang for knowledge. Kaya
Kaya hinimay niya ng ganito para hindi tayo malito. Iba yung no, tsaka for no. Malinaw ba yon? Magkaiba siya. So, now the word for knowledge, as it is used in the New Testament, is less ambiguous. Ano yung ano natin yung salitang ambiguous? Kakaiba ba yan? Than in its simple form, to know. Hindi siya kagaya ng simpleng ibig sabihin ng no. Ano yung ambiguous? Sabi niya, something unclear, having multiple interpretation or uncertain meaning, often due to vague phrasing. So, hindi kagaya, sabi niya, hindi kagaya ng simpleng ibig sabihin ng no. So, medyo mabigat yung salitang for knowledge kesa doon sa no. So, if you carefully study every passage in which it occurs, you will discover that it is a moot point whether it ever has reference to the mere perceptions of events yet to take place. The fact is that foreknowledge is never used in Scripture in connection with events or action. So, maging klaro tayo diyan. Sa Biblia, pag sinabing foreknowledge, hindi pinag-uusapan yung darating na event. Sabi niya diyan mga perceptions of events yet to take place. The fact is that foreknowledge is never used in Scripture in connection with events or action. Instead, it always refers to persons. So, tungkol sa person itong foreknowledge, sabi niya diyan, it is persons God is said to foreknow. Mga taong beforehand na alam ng Diyos. Kasi nga, yan yung mga pinili niya. It is persons God is said to foreknow, not the actions of those persons. Medyo malalim yan. Pag idinaan natin sa kaligtasan, kaya wala tayong credit. Pag dinating natin yan sa kaligtasan, hindi dahil ikaw'y naniwala. Kung hindi, bago ka pa naniwala, ikaw'y kasama na doon sa pinili ng Diyos. Naintindihan? So it is persons God is said to foreknow, not the actions of those persons. So to prove this, we will quote each passage where this expression is found. Yun, tignan natin. So saan siya unang makikita yung salitang foreknowledge? Sa Acts chapter 2, verse 23. Ang sabi niya dyan, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Okay, sino yan? Hindi yan event. Hindi yan action. Person. So, sino yan? Careful attention to the wording of this verse shows that the apostle was not speaking of God's foreknowledge of the act of the crucifixion, but of the person crucified. Hindi yung event ng crucifixion ang sinasabi, kung hindi yung ipinako doon sa Golgotha. So it's the person crucified, him, Christ, being delivered by. So yun yung foreknowledge doon sa Acts 2:23. Pangalawang mga talatang makikita natin yung salitang foreknowledge
Romans 8:29-30. Very familiar ito sa atin. For whom, ano sabi? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. So weigh well the pronouns used here. Tingnan natin yung mga ginamit na mga pronoun. Ano yung pronoun? Yung salitang guhitan natin yung mga pronoun na nandyan. Unang pronoun ay yung salita for whom He. Di ba? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. So kung tignan natin yung mga pronouns na yan, na ginamit, it is not what He did foreknow, but whom He did. It is not the surrendering of their wills, nor the believing of their hearts, but the person themselves which is in view. Yung mga tao na mga pinili ng Diyos, siya yung sinasabing pinag-uusapan dyan. Whom He did foreknow, but the persons themselves. So, God hath not cast away His people which He foreknew. Once more, the plain reference is to persons and to persons only. Persons and to persons only, inulit pa. So yung mga tao yan, hindi yung ginawa ng tao, kundi mga tao pinili ng Diyos bago pa sila nanampalataya. Malinaw? Okay. Yung pangatlo, 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Who are elect according to the foreknowledge of God the Father? Sino yon? The previous verse tells us the reference is to the strangers scattered. That is the diaspora, the dispersion, the believing Jews. Thus, the reference is to persons and not to their foreseen acts. Hindi yung makikitang gagawin nila, kung hindi yung mga tao. Now, in view of these passages, and there are no more, what scriptural ground is there for anyone to say God foreknew the acts of certain ones, that is their repenting and believing, and that because of those acts He elected them unto salvation? The answer is none whatever. So hindi yung kanilang ginawa, hindi yung nagsisi at nanampalataya, kundi sabi niya that because of those acts, hindi dahil doon, kaya sila ay itinalaga para maligtas. Kung hindi, bago pa nanampalataya, bago pa nagsisi, pinili na sila ng Diyos. So, tinitingnan ng Diyos yung kanyang mga piniling tao at ang naging result, ang naging effect ay nung sila ay nanampalataya. So, He did truly, Scripture never speaks of repentance and faith as being foreseen or foreknown by God. Walang sinabing ganon. Hindi sinabing
nakita ng Diyos beforehand yung kanilang pagsisisi at pananampalataya. Ang pinag-uusapan dito, mga tao na pinili ng Diyos bago pa sila nagsisi at nanampalataya. Malinaw? So, effect na lang yung kanilang pagsisisi at pananampalataya. Kasi sila yung mga pinili ng Diyos. So, the word uniform, asan na ba tayo? Truly, He did know from all eternity that certain ones would repent and believe. Alam niya. Yet, this is not what Scripture refers to as the object of God's foreknowledge. Pero hindi yan yung sinasabi ng God's foreknowledge. Then let us hold fast the form of sound words. So another thing we want to call particular attention to is the first two passages quoted above show plainly and teach implicitly that God's foreknowledge is not causative, that instead something else lies behind o precedes it, nauna pa, something that is His own sovereign degree o decree, yung kanyang utos. Christ was delivered by, yung sa Acts ito, Christ was delivered by, number 1, determinate counsel. Number 2, foreknowledge of God sa Acts 2:23. His counsel or decree was the ground of His foreknowledge. So again, in Romans 8:29, that verse opens with the word for. For. Anong sabi yung salitang for? Which tell us to look back to what immediately precedes. For whom He did foreknow. Tignan natin yung nauna. What then does the previous verse say? Anong sabi? Anong sabi sa verse 20, 29 na kasi ito na. Tignan natin yung verse 28. Ano bang sinabi doon sa verse? Romans 8:28. Sabi niya dyan, and we know that all things work together for good to them that love God. To them, ano sabi? To them who are called according to His purpose. For whom, kaya yung for yon pertains to the preceding verse, who are the called, sabi niya dyan. So, God, kaya sabi niya dyan, what then does the previous verse say? These, all things work together for good to them who are the called according to His purpose. Thus, God's foreknowledge is based upon His purpose or decree. Ang foreknowledge niya, base sa kanyang nais at sa kanyang utos. Hindi yung foreknowledge hindi base doon sa anong gagawin ng tao. Yung nakita ng Diyos, ganun, medyo ano yung tao na yun. Maniniwala yon, sige, iaano ko nga yun, itatalaga ko nga yung maligtas. Hindi. Meron ng una pa man, may layunin na at meron ng utos ang Diyos. God foreknows what will be because He has decreed it. Alam niya ano yung mangyayari kasi iniutos niya na ito. It is therefore a reverse order of Scripture, putting the cart before the horse. To affirm that God elects because He foreknows people, the truth is He foreknows because He has elected. Malinaw ba yan? Ulitin ko yan. God foreknows what will be because He has decreed it. Alam na ng Diyos yun kasi inutos niya yun eh.
So it is therefore a reverse order of Scripture, putting the cart before the horse. Ano ibig sabihin ng putting the cart before the horse? Inuna, maraming tao, inuna yung karwahe bago yung kabayo. To affirm that God elects because He foreknows people. Ibig sabihin, inelect niya yung mga tao kasi alam niya. Parang baliktad. The truth is, alam niya na, He foreknows because He has elected. This removes the cause of election from outside the creature and places it in God's own sovereign will. God purpose in Himself to elect. Ito yung kanyang purpose na siya ay magtalaga ng mga tao to elect a certain people not because of anything good in them or from them, either actual or foreseen, but solely out of His own pleasure. Dahil ginusto yun ng Diyos. Kaya minsan ganun ang isip ng tao, pati yung God's pleasure gusto natin pakialaman. That's His pleasure. Pumili siya Yun ang pleasure niya Hindi natin pwedeng questionin yung kanyang pleasure. Who we are to question the pleasure of God o sa gusto ng Diyos. Kaya isa lang ibig sabihin din yan, walang anumang ginagawa ng tao na para niya baguhin ang kaisipan ng Diyos. Kaya nga God is independent sa atin Hindi siya sa atin, independent siya sa kanyang mga nilalang because He is the Creator. Napakahirap ito sa ibang tao sapagkat una sa lahat, tayo nga ay makasalanan. Ang isip natin ay baluktot. Ang isip natin gusto natin pabor para sa atin. Pag hindi na pabor sa atin, pag hindi tayo ang may papel, ay hindi na tama. Sa atin tama pag tayo ay may bahagi, pag tayo ang pumapel, pag tayo ang may ginawa. Pero sa Diyos, hindi ganon. Hindi yun tinitignan ng Diyos. Independent nga siya So, God purposed in Himself to elect a certain people not because of anything good in them or from them, either actual or foreseen, but solely out of His own pleasure. Okay, so, why? Ito yung tanong naman, why He chose the ones He did? Bakit niya pinili yung kanyang pinili? We do not know. Kasi pag nalaman natin yan, para tayong mas magaling pa sa Diyos kung malaman natin. We can only say, even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Yun ang gusto ng Diyos Yun ang maganda sa Diyos. Kaya yun ang kanyang ginawa. So, the plain truth of Romans 8:29 is that God, before the foundation of the world, singled out certain sinners and appointed them unto salvation. 2 Thessalonians 2:13. Basahin natin. 2 Thessalonians 2:13. Okay, 2 Thessalonians 2:13. Ready? Read. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Chosen you from the beginning, chosen you to salvation. Okay. So, this is clear from the concluding words
of the verse, sabi doon, predestinated to be conformed to the image of His Son. So God did not predestinate those whom He foreknew were conformed. On the contrary, those whom He foreknew, that is, loved and elected, He predestinated to be conformed. Yung kanyang mga pinili. So their conformity to Christ is not the cause, but the effect of God's foreknowledge and predestination. So God did not elect any sinner because He foresaw that he would believe. Ito dapat maging klaro sa atin. God did not elect. Hindi niya itinalaga ang isang makasalanan sapagkat nakita niya pa na sila'y maniniwala. For the simple but sufficient reason that no sinner ever believes until God gives him faith. Malinaw ba yan? Ang Diyos nagbigay ng pananampalataya. Anong sabi ulit ng Ephesians 2:8 and 9? For by grace are ye saved through faith. Ano sabi? And that not of yourselves. Ano raw sabi? It is, yun, it is the gift of God. Okay. So, God did not elect any sinner because He foresaw that he would believe, for the simple but sufficient reason that no sinner ever believes until God gives him faith. Just as no man sees until God gives him sight. Hindi siya makakita hanggat hindi siya binigyan ng Diyos ng liwanag. Until God gives him sight. Sight is God's gift. Seeing is the consequence of my using His gift. So faith is God's gift. Sabi yan, yung best natin inulit, Ephesians 2:8 and 9. Believing is the consequence of my using His gift. Nanampalataya, yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos. Kaya, meron kayo mababasa yun, the faith of God, the faith of Christ. Yun, dahil doon, sa gift na yun ng Diyos ng pananampalataya, gift of faith, believing is the consequence, yun ang naging consequence nung ginamit yung regalo ng Diyos na pananampalataya. If it were true that God had elected certain ones to be saved because in due time they would believe, then that would make believing a meritorious act. Kung sinasabi niya, kung totoo na ang Diyos ay pumili sa mga ilan na maliligtas dahil sa sila nga'y mananampalataya o maniniwala, then that would make believing a meritorious act. Parang may merit. Nagkaroon ng merit yung kanyang pananampalataya. In that event, the saved sinner would have ground for boasting. Ito yung nagiging, parang sinasabi ng tao, paano kung di ako nanampalataya? Kasi nga nanampalataya ako Kaya ako naligtas, di ba? Parang nagyayabang pa siya. Ang linaw naman ng Ephesians 2:8 and 9 For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God that, not of works that any man should boast. Kaya pinangunahan na rin ng Bible Kasi pwedeng gamitin nga ng tao paano kung di ako nanampalataya? Buti na lang nanampalataya ako. Kaya ako naligtas. Pwede pa niya ipagyabang. Di ba? Kaya maraming mananampalataya o maraming tao hindi lumalago sa pananampalataya dahil sa ganyang klaseng attitude.
Walang pagpapakumbaba. Kaya nga, so faith is God's gift. So, if it were true that God had elected certain ones to be saved, because in due time they would believe, then that would make believing a meritorious act. In that event, the saved sinner would have ground for boasting, which Scripture emphatically denies. Sabi yan sa Ephesians 2:9. Surely, God's Word is plain enough in teaching that believing is, ano sabi niya? Believing is not a meritorious act. It affirms that Christians are a people which had believed through grace, biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil ito ay biyaya ng Diyos. Acts 18:27. Tingnan natin. Acts 18:27. Okay. 27. Sabi dito, and when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much, which had believed through grace. Believed through grace. If then they have believed through grace, there is absolutely nothing meritorious about believing. Kasi nga, biyaya ng Diyos. Mabuti ganito talagang ma-express natin lagi, biyaya ng Diyos. Alam nyo, pag ganyan na-express natin lagi, biyaya ito ng Diyos. Wala sa atin pwede magyabang. Yan yung magpapakumbaba sa atin, biyaya ng Diyos. Hindi dahil naniwala ako, kung hindi ito'y biyaya ng Diyos. If nothing meritorious, it could not be the ground or cause which moved God to choose them. No, God's choice proceeds not from anything in us or anything from us, but solely from His own sovereign pleasure. Dahil sovereign pleasure ng Diyos yun. Amen? So once more, we read of a remnant according to the election of grace. Merong remnant according to the election of grace. Ano ba yung remnant? Yung mga natira. Remnant natira. There it is. Ano masabi dyan ng remnant? There it is plain enough. Election itself is of grace. Election itself is of grace, and grace is unmerited favor, something for which we had no claim upon God whatsoever. Lalo natin nauunawaan tuloy yung ibig sabihin ng biyaya. It is unmerited favor. Wala kahit isang katiting sa atin na may ginawa tayo kaya tayo binayayaan. Kung hindi, biyaya ito ng Diyos. Wala sa atin. So, it is highly important for us to have clear and scriptural views of the foreknowledge of God. Napakahalaga sa atin ito. So, erroneous conceptions about it lead inevitably to thoughts most dishonoring to Him. The popular idea of divine foreknowledge is altogether inadequate. So, God not only knew the end from the beginning, but also He planned, fixed, predestinated everything from the beginning.
And as cause stands to effect, so God's purpose is the ground of His prescience or prescience. Prescience or prescience. Prescience. If then the reader is a real Christian, he is so because God chose him in Christ before the foundation of the world. Amen? God chosen us in Christ. And chose not because He foresaw you would believe, but simply because it pleased Him. Kagalakan ng Diyos na mamili beforehand. Choose you notwithstanding your natural unbelief, this being so all glory and praise belongs alone to Him. Amen? So you have no ground for taking any credit to yourself. Walang credit sa atin. You have believed through grace. And that because your very election was of grace. Amen? Amen. Natapos din tayo. Any question? Meron bang question? Kayong mga nasa live stream, meron ba kayong question? Sa kayo nandito na kasama natin sa on-site. Meron bang question? Okay, 5 minutes. Baka makapag-isip kayo ng tanong. Huwag nyo naman hirapan para masagot ko. Baka naman sobrang hirap. Baka tanongin nyo bakit yung pula kulay red. Oo nga, may mga buhaya nandito eh. Oh. Ano ba magandang pantakip dito, Brad? Ano magandang pantakip? Takpan natin yung mga crocodile. Ha? Yung carpet na ganon? O yung parang ano, hindi yung parang hindi, meron yan yung hindi naka-accumulate din ng alikabok yun eh. Yung parang gamit sa flooring sa kotse, ano tawag doon? Mat, parang ganon. Hindi naman carpet yung ano lang. Sa ano, Sunday, ano natin. Nakikita ba, ano, Stephen? Kaya makita? Yan, oh. Meron na tayong bagong ano, platform. Kaya lang buhaya yung platform. Puro buhaya yung mga ano. Ayan o. Kita nyo? Kaya kung meron kayong idea, meron kayong suggestion, anong gagawin natin para takpan yung mga buhaya na yan, ay sa Sunday. O kaya ilan nyo sa group natin. Malapad yan. Taka meron na kayong luhuran dito. Oh. Paligid. May luhuran na. Hanggang doon, sa kabilang dulo. Yan. Dito, pwede makita nila yung iba. Yan, tignan nyo yung mga ibang ano. Papunta dito. Yan. Okay. Yan na. Yun, oh. Makita nyo, dalawa na pinto doon. Yung isang pinto sa dulo, yun na yung pinto ng CR. Tapos yung isang pinto ay magiging office ko. Pansamantala. Yan. Okay, so makita nyo ang idagdag na space sa atin. Okay, meron na kayong tanong? Tanong. Dito sa mga ano. May tanong kayo? Okay, sama natin Sister Alexandra,
si Sister Linda, magandang gabi rin, Sister Linda, si Brother Ray, si Sarah, Juliper, si Yumi, Sister Jennifer, si Sister Maxine Fernandez. Okay, merong iba, baka meron pang ibang hindi na kasama. Wala na? O sige, tayo ay manalangin. Tayo tumayo, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa lesson na ito, Panginoon, about your foreknowledge. Maraming salamat na kinokorek mo kami, Panginoon, sa maling pangunawa namin patungkol dito. Nakita namin sa aralin na it's your pleasure, Lord, na mamili sino yung mga mananampalataya. Hindi dahil na sila ay mayroong bagay na para sila manampalataya, o hindi kayo mismo ang nagbigay ng gift of faith para manampalataya yung mga inyong mga pinili. O Diyos, tulungan niyo po kami na hindi lang ito basta maintindihan, kung hindi ma-apply namin sa aming buhay, lalo na kami ay mapuno, o Diyos, ng pagpapakumbaba, sapagkat lahat ay biyaya niyo po, Panginoon. Maging ang aming kaligtasan, biyaya niyo. Maging ang aming pananampalataya ay ito'y kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa lumago, Panginoon, sa pagkaalam lalo maraming bagay patungkol sa inyo. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na mga nakasama namin sa live stream, ang bawat isa sa kanila inyong pagpalain, at maging yung mga nandito sa on-site. Dalangin ko, O Diyos, muli niyo kaming ibalik bukas para sa aming prayer meeting at 4 p.m. Sa umaga na merong mga nais gawin, ay meron silang ma-accomplish para sa inyo, Panginoon. We give you back the praise, honor, and glory, Lord, at lahat to aming dalangin may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ready, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. You're welcome. Maraming salamat. God bless you. Kayo mga nasa live stream, kita-kita tayo bukas sa ating prayer meeting. Ano mo na? Naka-off ka na?